halina't samahan ako at ating talakayin ang wikang Binartolina ni Rogelio Ordonez. Wikang Bartolina ay isang pagtawag sa pagsulat o pagsasalita ng isang wika na maayos, malinis at masining. Karaniwang ginagamit ito upang ilarawan ang kahusayan sa paggamit ng isang wika sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin ng tama at kaaya-aya sa mata ng mga tagapakinig o mambabasa. Ito ay isang uri ng pagpapahalaga sa kalinisang pangwika at husay sa komunikasyon. Ang wikang Binartolina ni Rogelio Ordonez ay tumutukoy sa kanyang paggamit ng malalalim at masining na wika sa kanyang mga akda. Isa siya sa mga kilalang tagapagtaguyod ng sining at panitikang Filipino. Sa ngayon ay tatalakayin natin ang wika at katauhang babae mula mito hanggang panahong moderno ni Ruth Ilinia S. Mabang. So ang pangalan at panawag ay mahalaga sa lipunan dahil ito ay nagagamit sa paglikom ng kapangyarihan o lakas para sa makasariling layo. Ang panawag at description ay mahalaga sa literatura at sining at ito ay nagbibigay ng kahulugan sa pagkatao ng tao. So, ang wika ay nagbibigay ng kahulugan sa pagkatao at katauhan ng tao. Ayon ito kina Francine Frank at Frank Ashen. So, dito ay tinalakay sa papel na ito ang mga larawan at imahe ng babae mula sa mito hanggang sa kasalukuyan. At ang papel ng wika sa pagpapanatili ng negatibong imahe ng babae. So, mayroon tayong mga susing termino. Wika, pagpapangalan, imahe ng babae, mito, panahong moderno, at pagbuo ng palagay at konsepto. So, ang Bikimon ay ang tawag sa lingwahe na ginagamit madalas ng mga nasa ikatlong kasarian o mga transgender. Ang Bikimon ay may kakaibang struktura ng mga salita tulad lamang ng mga paglalaki at pagpapalit at pag-ulit-ulit ng mga salita. Sa panahon ngayon, ang wikang ito ay mabilis at kumalat dahil na din sa modernisasyon sa bansa. Musbong ito dahil hindi napigilan ang Bikimon. Ang Bikimon ay may dating tawag na Jejemon at ngayon ay tinatawag ng Bikimon. So ngayon, ito ang nasa artikulo ni Patricia Evangelista tungkol sa Bikimon o evolusyon ng salitang bakla. So simula, ang salitang bakla ay tradisyon na ginagamit sa Pilipinas upang tukuyin ng mga tao may iba't ibang kasarian at pagkakakilanlan. Ang pagbabago nito ay noong mga nakaraang taon, si Patricia Evangelista ay nagsimulang gumamit ng salitang Bikimon bilang isang alternatibong termino sa salitang bakla. Ito ay upang mabigyan ang mas positibo at inklusibong pagtingin sa mga taong may iba't ibang kasarian tulad ng bakla. So, ang pagkakaiba nito, ang paggamit ni Patricia Evangelista ng salitang Bikimon ay nagdulot ng mas malawak na pag-unawa at diskusyon tulad sa kasarian at pagkakilanlan sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng bagong lente sa pag-unawa at mga isyong ito. So, ang pagkakilanlan ng artikulo ni Patricia ay nagpapakita ng kanyang paggamit ng mas malaking pagkakilanlan bilang isang malakas at independenteng journalist na nagtaguyod ng mas inklusibong pagtingin sa kasarian at pagkakilanlan. So, sa overall na artikulo ni Patricia Evangelista, ang Bikimon ay evolusyon ng salitang bakla ay naglalarawan ng kanyang paggamit ng bagong salitang Bikimon upang mabigyan ang mas positibong, inklusibong pagtingin sa tao may iba't ibang kasarian at pagkakilanlan sa Pilipinas. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa kung ano ang ginagamit o mga halimbawang salita sa bakla. So like for example,
trulili. Ang ibig sabihin ng trulili ay totoo o tunay ang kanyang sinasabi. Ngayon naman, ang pangalawang halimbawa ay Tom Jones, or kung sa ibang salita ay gutom. So, I am Tom Jones, or Tom Jones na ako, so gutom na ako. Ang pangatlo ay ang Janet Jackson. Ang Janet Jackson ay ibig sabihin mainit na panahon. Ang chika naman ay kwenta. So, yun lamang. The Language and Sexuality ni Deborah Cameron at Don Corey. Ito ay mahalagang serbisyo sa pamamagitan ng pangangalat ng mga sapi mula sa ilang maimpluwensyang pag-aaral na ginagawa noong 1990s at pati na rin sa kasalukuyang dekada. Ang resulta ay isang matatag at kapaki-pakinabang na koleksyon na nagsasaad ng makasaysayan at kasalukuyang mga interes ng mga scholar ng wika, sexualidad at panagpagdanasa. Ang koleksyon ni Cameron at Don Collect ay nakaayos na halos magkasunod-sunod na paraan. Ang unang koleksyon ay Laying the Foundation. Nagsisimula sa muling pagprinta ng mahirap hanapin, ngunit gayon pa man ay mahalaga noong 1941 na medikal na glossary ng homosexual, The Language of Homosexuality, sinasaklaw din ng Laying of Foundation ang ibang katulad ng mga pagtatangka ng ika-20 na siglo na naghahanap ng gay na wika na mula sa mga proyektong tumutuon ng glossography ng diskurso ni William Lip para sa gay linguistic authenticity. Bagamat ang lahat ng foundational ng mga may akda na kinakatawan dito ay nagsulat ng karaniwang pagpapalagay ng gay at lesbian linguistic difference. Ang tagal ng panahon at pagkakaiba ng mga may akda na sinusuri ng pagbibigay ng mambabasa ng pakiramdam ng buhay ng mga debate na nakapalibot sa paksang ito at ang mga boses ng nag-ambag dito sa paglipas ng panahon. Ang ikalawang koleksyon ng aklat ay nakatuon sa mga kontemporaryong debate. Una ay isang koleksyon ng mga artikulo sa pagbuo ng sexualidad at pagkakakilanlan sa pamagitan ng pagganap. Ang ikatatlong kontemporaryong debate na tinatalakay sa koleksyon ay ang tungkol sa mga semiotika na kasarian at ang diskurso ng pagnanasa. Kaya, ang ikatatlong kontemporaryong debate ay nagdudulot ng mga hamon sa una na mainam na ipinagsama ang iba't ibang pampakay ng mga thread na pinagtagpi sa buong aklat. At ang panghuli ay ang wika at ang kasarian. Ang wika ay ang sistema ng komunikasyon na ginagamit ng mga tao na binubuo ng mga salita at gramatika, at ang paggamit nito ay nagpapakita ng kultura at identidad ng isang individual o grupo. Ang kasarian naman ay tumutukoy sa mga palipunang papel, ugali, aktibidad at pananamit na itinatakda ng lipunan para sa mga lalaki at babae. Ito ay hindi lamang limitado sa biological na pagkakaiba ng lalaki at babae, ngunit kasama rin dito ang konsepto ng transgender, non-binary at iba pang uri ng kasarian. Napakahalaga ng dalawang konseptong ito sa pagpapahayag ng ating mga karanasan, identidad at relasyon sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Ayun lamang po at maraming salamat.